Sus, Sierra, bakit ganyan ang itsura mo? Lena Brighton, magdusa ka. Ligo ayusin. Tatay, nanay, umepekto na ang droga, nabaliw na siya. Magaling, papasukin ang mga staff mula sa psych ward. Labis siyang hindi matatag. Sino ka? At marahas. Bitawan mo ako. Pakipirma po rito. Tatay, gusto mo talagang ipapatay ako? Isang walang kwentang anak para sa 50 milyong piso ay hindi masamang deal. Dalhin niyo siya. Naiinis ako sa pagmumukha nitong si Raulo. Hindi. Kailangan kong iligtas si Arthur. Kailangan kong mabuhay. Mr. Storm, malapit na tayo. Dahil ayaw mong tumigil, papagalawin kita. Huwag ninyong sasaktan siya. Ryan, okay ka lang? Sierra, pasensya na. Nalate ako. Ang gwapo ni Mr. Stormy, kaya pala gusto kanyang paalisin ni Naomi. Ibaba mo siya, sabi na nga ba? Kaya pala naglakas loob tong putang inang to na magwala dito. Nagkakapit palad pala siya sa'yo. Mr. Stormy, baka hindi mo alam pero may sakit si Sierra. Isang nakakadiring sakit. Walang makakapag-alis sa kanya dito. Pasok. Security, ayusin mo sila. Opo, sir. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Illegal trespassing ito! Isasakdal kita hanggang sa mawala lahat ng meron ka! Hindi ako nananakit ng babae. Pero ngayon, gagawin ko ang isang exception. Ending siya rain mo. Ang sampal na ito ay para sa pagbaluktot ng katotohanan. At pagiging malisyoso. Ang sampal na ito ay para sa pagiging malupit at pananakot kay Sierra. Ang sampal na ito ay para sa pag-insulto sa patay sa pagtapak sa kanyang abo. Tara na. Sierra, hindi kita patatawarin sa nangyari ngayon? Cedric. Hindi tugma ang bone marrow ng mga Brighton at ni Arthur. Pati na ang sa tunay na ina ni Arthur. Si Sierra. May iba pa bang paraan? Meron. Magkaroon kayong anak uli ni Sierra. Gamitin ang cord blood ng sanggol para iligtas si Arthur. Sierra. 5 taon ang nakalipas. Dinroga mo ako? Anong karapatan ninyong mga Brighton na magplano laban sa akin? Hindi ko ginawa. Ginoong Storme, sa'yo naman talaga ang sanggol na ito. Paano kung magbigay ka naman ng sustento para sa bata? Eksakto, may anak ka sa anak ko. Panahon na para magbayad ka. Makinig ka, hindi pwede. 5 million. Sa akin mananatili ang bata. Kayong dalawa, lumabas na kayo. Ganun lang, hindi kami pulubi. Ang sabi ng anak ko, 30 million. Hindi siya magbebenta ng mas mababa pa dyan.
Katarantaduhan ito. Apo mo siya at ibinebenta mo talaga siya. Anak, sa labas lang naman yan. Okay lang sa akin. May 10 million dito. Mag-iisang salita ka pa lang. At wala ka nang makukuhang kahit sentimo. Salamat, Ginong Storme. Ibinenta niya ang kanyang anak para sa pera. Ang isang babaeng walang hiya. Ay hindi karapat dapat magsilang ng aking anak. Pero wala tayong makitang matching na bone marrow donor. Ito lang ang paraan. Iimbestigahan mo ito. Gusto kong malaman kung nasaan siya. Sige. Sierra Brighton ang mana ng pamilyang Brighton. Miss Brighton, ang sarap ng amoy ng pagkain ngayon. Kain ka pa para tumangkad at lumakas ka. Pirmi ang presyo, 87,800. Ma'am, itong milagrosong gamot na ito ay galing mismo sa palasyo. Gagamot ito sa lahat ng sakit. Ang apo mo ay may leukemia, di ba? Inumin mo ito at garantisadong gagaling siya. Epektibo ba talaga yan? Siyempre naman, pirmi ang presyo, 88,800. Super mura na ang presyong ito. Kalimutan mo na ang leukemia. Kahit cancer ay kayang gamutin. Huwag mong sabihin kayang buhayin ang patay nito. Ma'am, makinig ka. Malamang naman loloko tong lalaking to. Huwag kang maniwala sa kanya. Hoy dalaga, asikasuhin mo na lang ang sarili mo. Mali ang mandaya ng tao. Ako ang makikialam ngayon. Yang pangit na gamot mo, wala man lang tamang packaging. Paano mo yan maibebenta? Kung hindi ka aalis, tatawag ako ng pulis. Taka, hindi ko ibebenta sa'yo. Miss, salamat. Sa totoo lang alam kong manloloko yon. Pero kasi, anong gaputang kapo ko ay may leukemia. Nababahala talaga ako. Naisip ko, paano kung gumana? Naku naman, tingnan mo ako. Bakit ko ba ito sinasabi sa'yo? Ma'am, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Kung ang anak ko ang may leukemia, mas lalo pa akong mababahala kaysa sa'yo ngayon. Ang bata mo pa. May anak ka na? Meron akong dating anak. 5 taon na ang nakalipas na isahan ako bago ko pa man napagtanto. Pagkatapos nagkaanak ako. Pero ang pamilya ng lalaki ay may impluwensya at kinuha nila ang sanggol ko. Hindi man lang ako nabigyan ng pagkakataong yakapin siya ng maayos. Anak ko, saan niyo siya dinala? Sierra. Ang ama ng bata ay si Cedric Storm, ang pinakamayaman sa Larkfield. Sabi nila, hindi ka karapat dapat maging ina at gusto nilang kunin ang bata. Maliit lang ang pamilya natin. Hindi natin sila mapipigilan. Tatay. Huwag niyo pong kunin ang anak ko. Apo mo yan, tatay. Ang anak ko ay iyong tunay na... Tumahimik ka! Nakakahiya na nga ang magkaanak sa labas ng kasal. Ngayon, gusto mo pang awayin natin ang mga Storm? Pagkatapos noon, tuwing may oras ako, pumupunta ako rito para magluto para sa mga bata. Eto nga. Salamat po, Miss Brighton. Sana balang araw, ang anak ko rin ay mapag-aruga. Diyos ko, ang sakit naman. Pareho pala ang naranasan mo ng apo ko. Apo mo? Oh! 5 taon na ang nakalilipas. Naisahan din siya para makipagtalik sa isang babae. Pagkatapos, dumating ang pamilya ng babae kasama ang sanggol at humingi ng malaking halaga. 30 milyong dolyar. Hindi siya magbebenta ng mas mababa sa halagang yon. Kung ang ina ng apo sa tuhod ko ay kasing bait mo, napakaganda sana. Teka, sa totoo lang, ang apo ko sa tuhod ay medyo kamukha mo.
Lola, saan ka galing? Sabi ni David. Lumabas ka na naman. Tigilan mo na ang pagbili ng mga health supplement na yan. Puro scam lang yung mga milagrong gamot na yan. Alam ko. Akala mo ba ganun na ako katanga? Bata ka pa, pero mas maingay ka pa sa matandang lalaki. Miss, pinapauwi na ako ng apo ko. Salamat sa pagtaboy sa manloloko. Walang anuman. Mag-ingat ka sa pag-uwi. Hoy, ganda. Tapos ka na sa trabaho. Samahan mo kami uminom. Umalis ka, lumayo ka sa akin. Ano? Gusto mong paglingkuran kita? Sige, sasatisfy kita. Sige. Halika. Bitawan mo ako. Halika na, ganda. Aray. Ikaw? Ang lakas ng loob mong saktan ako. Ha? Aray. Sige, pasensya na. Huwag mo na akong saktan. Pasensya na. Pasensya na talaga. Hindi ko alam na asawa mo pala siya. Hindi asawa ko yan. Pero lalabanan pa rin kita. Ha? Miss Brighton, ito ang medical record ni Arthur. Ito ang medical record ni Arthur. Paano ito nangyari? Hindi na makakahintay ng matagal si Arthur. Ang tanging ligtas na option ngayon ay ang cord blood transplant. Kung papayag kang magkaroon ng isa pang anak sa akin, papayag ako sa kahit ano. Isa pang anak? Heto ang 50 milyong piso para mailigtas mo si Arthur. Mas sulit ito kaysa sa mga pakana mo noon para makapasok sa kama ko. Hindi ko sinadya na makipagtalik sa iyo at hindi rin para sa pera mo. Naisahan din ako. Tigilan mo na yan. Hindi ako interesado. Sa maruming nakaraan mo, ang pagtingin lang sa mga babaeng katulad mo ay nakakasuka. Kung hindi lang dahil kay Arthur, hindi tayo magkikita. Ang ama ng sanggol ay ang pinakamayamang lalaki sa Larkfield, si Cedric Storm. Anak ko. Sabi nila hindi ka karapat dapat maging ina at gusto nilang kunin ang sanggol. Maliit lang ang pamilya namin, hindi namin sila mapipigilan. Inabuso mo ang kapangyarihan mo para kunin ang anak ko at paghiwalayin tayo. At ngayon, minamaliit at inaapi mo ako. Anak ko yan. Miss Brighton, baka nakalimutan mo na. Noon, pamilya mo ang nagdala sa kanya sa bahay ko, humihingi ng pera. Ano? Nagkaanak ka sa anak ko. Oras na para magbayad ka. 10 milyong piso, sa akin mananatili ang bata. Ganun lang, hindi kami pulubi. Sabi ng anak ko 30 milyon, hindi siya magbebenta ng mas mababa pa. Kalimutan mo na. Hindi rin naman siya maniniwala sa akin. Mr. Storm, tungkol kay Arthur, pag-iisipan ko ito. May iba pa akong trabaho. Kailangan ko nang umalis. Kapatid na babae ni Sierra sa ina. May bisita tayo. Aba. Hindi ba ito ang tagapagmana ng pamilya natin? Bumalik ka para makita ang tatay mo? Siya. Hindi si Cedric ang humingi ng anak ko noon, di ba? Pinagbantaan mo ang mga Storme at ipinagbili mo siya ng mahal. Lagi kong iniisip kung bakit may pera ka para tumira sa isang villa.
Kaya na naman, non tutol ka sa pagpapalaglag. At pinagawa mo akong mag-alaga sa'yo. Pagkapanganak sa bata, hindi ba't patas lang na makakuha ako ng pera? Bukod pa riyan, kinuha ng lalaking Storme na yun ang una mo at gusto ang bata ng walang bayad. Walang libreng tanghalian sa mundong ito. Bitawan mo ako! Sierra, baliw ka ba? Bitawan mo siya. Bitawan... Kamay ko. Drama lang? Anong problema? Hindi maganda ang usapan. Sabi ko sa'yo, papayag ako sa kahit ano. Ayoko ng pera. Ginoong Storme, pumapayag akong magkaroon ng isa pang anak. Stormy Manor. Anak ko, 5 taon na. Sa wakas nakita na kita. Arthur, mahal mo ba si Mommy? Oh, kasal kayo? Dad! Mom! Paano mo nalaman na ako ang nanay mo? Nanaginip ako kagabi. Kamukha mo ang nanay ko sa panaginip ko. Arthur, ito si Miss Brighton. Magkaibigan kami at ng daddy mo. Pumunta siya para makita ka. Miss Brighton, salamat sa pagligtas kay Arthur. Mami, nanay ko siya. Arthur, anong nangyari? Arthur? Arthur? Doctor. Sierra. Ang handaan noon 5 taon ay dapat engagement party ko kay Cedric. Pero kayong dalawa, hindi siya dumalo sa buong gabi. Simpson. Kasalanan ko noon 5 taon. Ngayon, gusto ko lang iligtas ang anak ko. Anak mo? Ako ang nanay ni Arthur. Kung matalino ka, umalis ka na. Kung hindi... Ako lang ang makakaligtas kay Arthur ngayon. At si Arthur lang ang gusto kong iligtas ngayon. Mom, gusto ko si Mama. Arthur? 5 taon na ang nakalipas, nilason ko si Cedric at ikaw pa ang natulungan. Sierra, maghintay ka lang. Nanay, sabi ni tatay, nandito ka para iligtas ako. Ngayong nandito ka na, kaya ko nang mabuhay. Totoo ba yan? Oh. Nandito ako para iligtas ka. Eh bakit ngayon ka lang dumating? Bakit hindi ka tumira kasama ko? Tatay at ni Lola? Ma'am, manloloko tong lalaking to. Huwag kang maniwala sa kanya. Siya yun? Cedric, sa tingin ko si Sierra ay hindi kasing sama ng sinabi mo. Nung nasa ampunan, tinulungan niya akong paalisin yung isang manloloko. Imbestigahan mo ang pamilyang Brighton. Palagi kong naiisip na may kakaiba. Saan nangyari nun?
Naririnig mo ba ako? Sige, imbestigahan ko sila. Pero huwag kang masyadong umasa. Ang buong pamilyang yon ay bulok na bulok. Kung mapapatunayan mong baliw si Sierra bilang pamilya niya, makatuwirang dalhin siya sa mental hospital. Hindi ba? Hindi problema ang pera. Sige. Hello? Sierra, si tatay ito. Birthday ng nanay mo ngayon. Umuwi ka at maghapunan tayo. Hindi yan nanay ko. Patay na ang nanay ko noon pa. Ikaw. Matagal mo nang gustong kunin ang abo ng nanay mo, di ba? Kung hindi ka uuwi ngayon, hindi mo na makikita ang abo ng nanay mo. Nanay, hintayin mo ako. Isasama kita pa uwi. Sierra, umupo ka. Ginawa ko ang paborito mong tsa. Matagal nang patay ang nanay ko. Dumating ako ngayon para kunin ang kanyang abo. Anong lakas ng loob mo? Ganito ka ba kumilos pagkatapos ng 5 taon? Tinitingnan mo pa ba akong tatay mo? Sierra, palagi kang iniisip ni Dad nitong mga nakaraang taon. Huwag mo siyang galitin. Sige na, uminom ka muna ng tsa at magpalamig ng ulo. Dad. Kada yan, iinom mo ang tsa. O hindi mo na makikita ang abo ng nanay mo. Tapos na. Nasaan ang abo ng nanay ko? Sumama ka sa akin. Nanay, nandito na ako para sunduin ka. Inilagay mo ang nanay ko kasama ng aso? Sierra, malamig naman dito. Gusto ng asong tumira dito. Anong magagawa ko? Ang aso ba ang sumira sa larawan ng nanay ko? Ryan, tingnan mo siya. Tama na! Ano ba ang inaasahan mong gawin namin? Ilagay ang patay mong nanay sa mismong sala? Ryan Brighton. Kung hindi dahil sa nanay ko, wala ka sa kinaroroonan mo ngayon. Walang awa ka, walang utang na loob, taksil at walang puso. Hindi mo pa mapayapang pabayaan ng nanay ko. Tao ka pa ba? Mr. Storme, natuklasan namin na 5 taon na ang nakalipas, si Miss Brighton ay itinakda ng mga Brighton para sa isang kliyente. Sa isang masamang kapalaran, napunta siya sa kwarto mo. Pagkatapos, nagbuntis si Miss Brighton. Nagsinungaling sa kanya si Ryan na sinasabing ang pamilya mo ang gusto sa sanggol. Pagkatapos, pumunta siya sa bahay mo at nangikil ng $10 million. Wala siyang alam sa lahat ng ito. Kahit nakuha na ni Ryan ang pera, pinalayas niya si Miss Brighton na hindi pa ganap na gumagaling mula sa panganganak. Inosente pala talaga siya. Cedric, napakawawa naman talaga niya. Sunduin mo na siya. Ihanda ang sasakyan sa Brighton Villa. Talagang nagwala ka na? Ano man ang mangyari, isasama ko na si nanay ngayon. Bakit parang nahihilo ako? Nanay, ako ito si Sierra. Nanay, isasama na kita. Nanay. Wag. Nakakainis. Wag.
Hindi. Gaano pa katagal papunta sa Brighton Villa? Barado ang daan sa unahan. Mga 1 oras pa siguro. Magpadala ng helicopter. Makapunta sa Brighton Villa sa loob ng 3 minuto. Opo, sir. Tawag sa Flight Crew 1. Sus, Sierra, bakit ganyan ang itsura mo? Lena Brighton, magdusa ka. Linggo ayusin. Tatay, nanay, umepekto na ang droga, nabaliw na siya. Magaling, papasukin ang mga staff mula sa psych ward. Labis siyang hindi matatag. Sino ka? At marahas. Bitawan mo ako. Pakipirma po rito. Tatay, gusto mo talagang ipapatay ako? Isang walang kwentang anak para sa 50 milyong piso. Ay hindi masamang deal. Dalhin niyo siya. Naiinis ako sa pagmumukha nitong siraulo. Hindi. Kailangan kong iligtas si Arthur. Kailangan kong mabuhay. Mr. Storm, malapit na tayo. Dahil ayaw mong tumigil, papagalawin kita. Huwag ninyong sasaktan siya. Ryan, okay ka lang? Sierra, pasensya na. Nalate ako. Ang gwapo ni Mr. Stormy, kaya pala gusto kanyang paalisin ni Naomi. Ibaba mo siya, sabi na nga ba? Kaya pala naglakas loob tong putang inang to na magwala dito. Nagkakapit palad pala siya sa'yo. Mr. Stormy, baka hindi mo alam pero may sakit si Sierra. Isang nakakadiring sakit. Walang makakapag-alis sa kanya dito. Pasok. Security, ayusin mo sila. Opo, sir. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Illegal trespassing ito! Isasakdal kita hanggang sa mawala lahat ng meron ka! Hindi ako nananakit ng babae. Pero ngayon, gagawin ko ang isang exception. Ending siya rin mo. Ang sampal na ito ay para sa pagbaluktot ng katotohanan. At pagiging malisyoso. Ang sampal na ito ay para sa pagiging malupit at pananakot kay Sierra. Ang sampal na ito ay para sa pag-insulto sa patay sa pagtapak sa kanyang abo. Tara na. Sierra, hindi kita patatawarin sa nangyari ngayon? Gising ka na? May nararamdaman ka bang sakit? Ako na ang bahala sa mga Brighton. Nagkamali ako sa iyo tungkol sa nangyari noon. Pasensya na. Siya humingi talaga ng tawad. Sierra, gising ka na rin sa wakas. Nanay, Arthur, huwag kang umiyak. Ayos lang ako. Lola, pwedeng samahan mo muna si Sierra? Kakausapin ko ang doktor para malaman ang mga dapat gawin. Nasaan si Sierra? Nandito ako para bisitahin siya. Anong ginagawa mo dito? Nabalitaan kong may nangyari kay Miss Brighton, kaya dumalaw ako. Walang nangyari sa mattress niya, di ba? Kapag nakapanganak na siya at nailigtas si Arthur, mas magiging madali na lang ang lahat para pag nagpakasal tayo. Dalawin ko na siya. Sumama ka sa akin.
Yun pala, magpapakasal na pala sila. Nanay, bakit sinabi ni Mommy na pakakasalan niya si Daddy? Iiwan mo na naman ba ako? Arthur, huwag mo nang tawaging mommy si Naomi. Ito ang totoong nanay mo. Sierra, kahit anong mangyari sa inyo ni Cedric, ikaw pa rin ang nanay ni Arthur. Halika na, isasama kita pa uwi. Sige. Kailan ko ba sinabing pakakasalan kita? At saka hindi babae lamang para magkaanak si Sierra. Maging magalang ka sa kanya. Umuwi ka na ngayon din. Huwag kang magkakagulo dito. Kung hindi nakialam si Sierra, nagkatuluyan na sana tayo 5 taon na ang nakalipas. Hindi ako interesado sa babae. At hindi na ako magpapakasal kailanman. Miss, nasaan ang pasyente dito? May matandang babae na kumpletuhin ang discharge paperwork at dinala na ang babaeng iyon. Maligayang pagdating sa bahay, Ginang Storme, Sir. Ginang Storme. Halika, tingnan mo. Ito lahat ay mga regalo na inihanda namin ni Arthur para sa iyo. Hindi, Hailey. Napakamahal ng mga ito. Hindi ko ito matatanggap. Wala ito. Ipinanganak mo si Arthur at ngayon ay handa kang magkaroon ng pangalawang anak kay Cedric para iligtas siya. Ikaw ang tagapagligtas ng buhay namin. Karapat dapat ka sa pinakamabuti. Bukod pa riyan, ikaw lang ang manugang na babae. Nakinikilala ko. Manugang? O itong galang ay isa rin sa mga welcome gift. Hindi, Hailey. Napakahalaga talaga nito. Kung patuloy kang tatanggi, magagalit ako. Halika. Cedric, nag-iba na ba ang isip ni Lola? Paano naging karapat-dapat ang babaeng katulad niya na magsuot ng heirloom jade bangle? Ito'y ipinapamana sa bawat matriarch ng pamilyang Storme. Kung gusto mong iligtas si Arthur, mag-IVF ka na lang. Talaga bang pakakasalan mo siya? Hindi na makakahintay pa si Arthur. Sierra, teka. Aba? Siya na nga ba? Walang nagsabi na ganito siya kaganda. Cedric, sa ganda niyang yan, kalimutan mo na ang IVF. Dapat natural conception ang gawin mo. Miss, paano kita dapat tawagin? Mahal kong hipag. Zach, tigil na yun. Sierra, ilabas mo si Arthur sa hardin para makalanghap ng sariwang hangin. Mom, ilabas mo ako please. I promise magpapakabait ako. Sige, ilalabas kita para makalanghap ng sariwang hangin. Hailey, ilabas ko muna si Arthur. Okay. Tara na. Ang ganda nito. Tara na. Cedric, kailangan mong bigyan ako ng diretsyo mong sagot ngayon. Binigyan ka ni Sierra ng anak na lalaki at ngayon nagdurusa siya para iligtas ito. Ano ngayon? Ni hindi mo pa siya mabigyan ng wastong katayuan. Ang pamilya natin ay hindi tumatanggap ng mga taong walang puso tulad mo. Lola. Cedric, tumahimik ka. Hayaan mo siyang magsalita. May mga alalahanin ako. Ito ang pinakamabuti. Para sa lahat ngayon. Noong una, akala ko ay masama ang kanyang hangarin. Kung hindi, pinakasalan mo na siya noon pa. Pero inimbestigahan ko siya. Sa nakalipas na 5 taon, pumupunta siya sa orphanage, tumutulong sa gawaing bahay at nagluluto para lang kahit papaano ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Sigurado ka bang ayaw mo? Sa isang babaeng mabuti tulad niya?
Gusto mo bang baliwain ako? Kung sasagot siya ng oo, maaari na tayong magpakasal bukas. Ginang Storme, kayang-kaya kong tiisin ang lahat para kay Cedric. Pero si Ginang Storme Sr. ang nagdala talaga kay Sierra sa Storme Manor. Tatawanan ako ng mga tao. Ano? Ginang Storme, may nagawa ba akong mali? Kaya kong ayusin ito. Kalokohan. Ikaw lang ang kinikilala kong manugang. Makinig ka kapag nanganak na si Sierra, paaalisin ko agad siya. Sige. Arthur, dahan-dahan, baka ka mahulog. Yung Ginang Storme, anong nangyari? Iyon ang heirloom na jade bangle ng pamilyang Storme. Simbolo ito ng matriarch. Ni hindi ko nga karapat dapat suotin ito. Paano ito naibigay ni Hailey sa kanya? Gusto ba talaga ni Ginang Storme Sr. na pakasalan siya ni Cedric? Imposible. Talagang imposible. Sa tingin ko, ninakaw niya ito. Tanggalin mo na ang bangle. Hoy, tanggalin mo na ang bangle. Sino ka? Miss Brighton, ito ang ina ni Cedric. Kakagaling lang niya sa abroad. Mukhang mahal ang bangle sa kamay mo. Saan mo nakuha ito? Ibinigay ito sa akin ni Hailey bilang regalo. Ano? Ibinigay niya sa iyo? Sigurado akong ninakaw mo ito. Tanggalin mo na ito. Ginang Storme, ano ang ginagawa mo? Ikaw ang nagtatanong? Tingnan mo ang sarili mo. Mukha kang pulubing magnanakaw. Anong kapal ng mukha mong nakawin ang pamana ng pamilyang Storme? Hindi ko ninakaw yan. Binigay sa akin ni Hailey. Tama na. Simbolo yan ng pinakamatanda sa mga Storme. Huwag mong sabihin gusto ka ni Ginang Storme Sr. na pakasalan si Cedric. Pakasalan si Cedric? Binigay talaga itong pulseras ni Lola. Nakita ko, sabi ni Lola. Si Mama lang ang babaeng pinapayagan ni Lola na maging asawa ng apo niya. Arthur, huwag kang magsalita ng walang kwenta. Halika rito. Arthur, hindi pwedeng ganyan ang sabi-sabi mo. Sige, maging mabait ka. Halika kay Mommy. Anong ginagawa niyo dyan? Bakit nakatayo lang kayo? Dalhin niyo na si Arthur sa kwarto niya. Ma, bilisan niyo, galaw-galaw. Ilabas niyo siya. Ma! Umalis na kayo. Arthur, Anong ginagawa mo? Ma! bitawan ang anak ko. Ma! Bitawan mo siya! Bitawan! Anak mo, siya ang magiging tagapagmana ng pamilyang Storme. Anong nangyayari? Anong nangyayari? Sierra, kumusta ka na? Sino ang nagpahintulot sa'yo na hawakan siya? Cedric, ninakaw niya ang pulseras ng lola mo. Tinutulungan ko lang siyang bawiin ito. Hindi ko ito ninakaw. Ibinigay ito sa akin ng lola mo. Tama na. Kaya mo ngang ipagbili ang sarili mong anak. Wala sa'yo ang magnakaw ng pulseras. Kapag nanganak na siya at nailigtas si Arthur, mas kakaunti na ang ating iisipin kapag ikinasal na tayo. Sila ni Naomi ang tunay na magkasintahan. Imposibleng tulungan niya ako. Sino ang sumampal sa'yo? Si Naomi? Sampalin mo rin siya. Kung minsan kanyang sinampal, 2 beses mong sampalin para malaman ng mga tao na hindi ka basta-basta napapatalo. Kung hindi pa sapat yan, sampalin mo siya hanggang sa matakot at hindi na siya mangahas na gumanti. Cedric, ikaw. Huwag mong gagawin yan. Tane Storme.
Cedric, tinitingnan mo pa ba akong ina mo? Ang pagsasama ng ating mga pamilya ay para mapalago ang negosyo ng kumpanya natin sa ibang bansa. Paano mo nagawa ito kay Naomi? Ma, ayokong mangyari ulit ito kailanman. Tara na. Jiang Storme. Huwag kang umiyak. Gamit lang siya para magkaanak. Kapag nanganak ka na, marami akong paraan para paalisin ka. Sierra, hindi ka magtatagal sa pagiging mayabang mo. Nanay, Ano? hindi ba kayo gusto ni Lola at ni Miss Simpson? Bakit mo naitanong yon? Hindi ako gawa sa pera. Paano magugustuhan ako ng lahat? Pero binubuli ka nila. Ayoko sa kanila. Sige, salamat Arthur. Pero huwag kang magsasabi ng ganyan sa susunod. Bakit hindi? Kasi napakabait sa akin ng lola mo. Ako ay kailangan ding umalis pagkatapos ng ilang panahon. Nanay, saan ka pupunta? Huwag kang umalis. Hindi ako interesado sa nakakahiyang nakaraan mo. Kung hindi dahil kay Arthur, hindi tayo magkikita. Ang ama ng sanggol ay ang pinakamayamang lalaki sa Larkfield, si Cedric Storm. Sabi nila, hindi ka karapat-dapat maging ina at gusto nilang kunin ang sanggol. Maliit lang ang pamilya namin, hindi namin sila mapipigilan. Nanay, hindi kita hahayaang umalis. Ayokong maging isang batang walang ina. Sige. Hindi kita iiwan. Baka naman hindi pala masama ang pakakasalan siya. Hindi, pakiusap. Huwag ninyong kunin ang sanggol ko. Ang sanggol ko. Hindi, pakiusap. Hindi. Huwag. Sino yan? Huwag, pakiusap. Huwag. Huwag mong kunin ang anak ko. Anak mo yan, Itay. Tumahimik ka. Nakakahiya na nga ang magkaanak ng hindi kasal. Gayon, gusto mo pang magalit ang mga Stormy? Hindi. Pakiusap. Sino yan? Ako ito. Sabi ng doktor, ngayon ang fertile period mo. Magpakasal tayo. Hindi. Bakit naman? Ayaw mo? Hindi negosyo ang pag-aasawa. Kusa kong ililigtas si Arthur. Hindi ko kailangan ng kasal para bayaran yon. At hindi ako mapipilit na magpakasal. Para sa'yo ito. Itago mo na lang. Ginagawa natin ito. Para kay Arthur. Makalipas ang 3 araw.
Ginang Brighton, narito ang gamot ninyo. Ano ito? Si Ginang Stormy Sr. ang humanap sa sikat na si Dr. Klein para magreseta ng gamot na pampatibay ng pagbubuntis. Ako na ang gagawa. Malamig, painitin mo. Kumusta ang pakiramdam mo? Nagising na ba si Arthur? Titingnan ko siya. Nag-almusal siya. Mula nang dumating ka, tumaas ang gana niya sa pagkain. Salamat. Hindi na kailangan, anak ko rin naman siya. Arthur Island. Kaya mo pa bang kumagat ng island? Slant Island. Mami, yakapin mo ako. Walang utang na loob. Iwanan mo ako kapag nandito nanay mo, ha? Sabi mo ako ang pinakamamahal mo. Tumaba ka. Namumula na ang mukha mo. Tingnan mo ang batang ginawa ninyong dalawa. Inaaway ako sa salita. Tama si Arthur. Medyo tumaba ka nga nitong mga nakaraang araw, Pipi. Panahon na para magpapayat. Bakit ang tindi na agad sa akin? 19. Siguro dahil sa iyo. Dapat disiplinahin mo siya. Huwag kang magpakapal. Hindi ka talaga marunong magbiro. Hindi ba, Sierra? Ang boring. Huwag kang magpakapal. Aba. Akala ko isa kang inosenteng kuneho. Hindi ko inaasahang maanghang ka pala. Mabuti, mahilig sa maanghang si Cedric. Sakto sa tipo niya. Ginong Stormy. Nandito na si Ginang Simpson. Arthur, halika, yakapin mo ako. Gusto kong yakapin ako ni Mama. Amber. Narito. Ang pamilyang ito ay wala ng pamantayan. Kahit sinong walang kwenta ay pwedeng tawaging mama ni Arthur. Si Sierra ang palaging nanay niya. Cedric. Ginagawa ito ni Ginang Stormy para sa ikabubuti mo. Ano ba ang yang ugali mo? Bakit ang iingay niyo ngayong umaga? Sierra. Kain na. Oh, Hailey? Naomi, halika. Umupo ka sa tabi ni Cedric para makapag-usap kayong mga kabataan. Hoy, mali ang upuan. Sierra, diyan ka umupo. Sa tabi mismo ni Cedric. Siya ang maghahain sa iyo. Sige na, kain na tayo. Paborito ko lahat ng pagkain ngayon. Smooth mood. Lola, sobrang spoiled mo talaga ako. Kumain ka pa ng marami at tumahimik ka. Ganja Brighton, mainit na ang gamot. Mabait talaga si Cedric. Hindi ko kailanman gagawin yon. Eksakto. Kahit ang Ice King ng pamilya namin ay naging mabait. Hindi yon madali. Ang putang inang to. Jenk Simpson, ang galing mong mangakit ng tao. Hindi tulad ko, hindi ako magaling magsalita. Oh? Mas gusto ko ang mababait na tao. Nakakapagod. Ang makipag-usap sa mga taong mapaglalang na mas maraming daya kaysa sa salamangkero. Naomi, hindi basta-basta lang na tao ang pwedeng maging bahagi ng pamilyang Stormy. Si Sierra ay isang payaso lang na gustong umangat sa lipunan gamit ang kanyang pagbubuntis. Para sa akin, ikaw lang ang tanging manugang na babae ang kinikilala ko. Salamat, Mrs. Storm. Alis na ako. Sige, huwag kang umiyak. Ingat. Paalam, Mrs. Storm. Siyang A. Kinikilala mo ako? Kinamumuhian ako ni Mrs. Storm Sr.
gusto akong paalisin ni Cedric. Naglaan ako ng 7 taon ng aking kabataan para lang pakasalan si Cedric. Kung hindi ko siya mapapakasalan, mas mabuti pang mamatay na lang ako. Lola, para sa akin ba ang lahat ng damit na ito? Oh, Arthur. Sierra, may mga regalo rin ako para sa'yo. Hindi, Hailey. Sobra na ito. Hindi ko ito matatanggap. Bakit hindi? Mga regalo ko sa iyo ang mga ito. Nanay ka ni Arthur. At tagapagligtas din ng buhay namin. Bukas ang birthday party ni Arthur. Dapat magpakita ka na napakaganda para makita ng lahat na ikaw ang kinikilala ko. Makinig ka sa akin. Alam kong may mga pagdududa ka. At hindi madaling tanggapin si Cedric. Ayaw mong isipin ng mga tao na umaasa ka lang sa amin. Hindi kita pipilitin pero hindi mahalaga kung kayo ni Cedric ay magkakatuluyan o hindi. Para sa akin, pamilya ka na. Itong mga bagay na ito ay hindi limos o gantimpala. Pinag-aaruga ko lang ang minamahal kong manugang. Naintindihan mo? Hailey, mula nang pumanaw ang nanay ko, wala nang gumawa sa akin ng ganito kabuti. Sige, huwag kang umiyak. Bukas maghahanda ng birthday party para kay Arthur ang mga Storme. Publiko nang kinikilala ni Ginger Storme Senior si Sierra. Kung talagang pakakasalan siya ni Cedric, ano na ang gagawin ko? Hindi pwedeng wala tayong gagawin. Noon ang mga Storme ang nagmakaawa para sa kasunduan. Mama, usapang bibig lang iyon noon. Nagbago na ang panahon ngayon. Pwedeng magdesisyon si Cedric para sa sarili niya. Hindi mo siya mapipilit lang napakasalan ng iba. Henry! Si Naomi, 27 na siya. Huwag kang mag-alala. Anak ko si Naomi. Walang makakaagaw kay Cedric sa kanya. Arthur. Arthur, hanapin natin si Papa. Halika na. Hello, Mrs. Simpson. Nakita ko na sila. Ano pang hinihintay mo? Kunin mo ang bata. Mas mabuting ibenta na lang siya sa Miraldan. Talagang hindi siya dapat makadalo sa birthday party ngayon. Sige, tara na. Umalis ka. Ano ang ginagawa mo? Sino ka? Ma! Arthur. Ma! Arthur! Ma! Pasok mo siya sa loob. Jacob, tong dinala ng babae yung kotse. Tatawag ba tayo ng pulis? Nakita ko. Ikaw ang huhulihin ng pulis, hindi siya. Miss Simpson, hindi namin nakuha at nawala yung kotse namin. Mga walang kwenta. Ni isang babae at bata, hindi nyo makidnap. Anong silbi nyo? Hanapin nyo sila ngayon din. Naomi, kanino ka nakikipagtalo? Ang pangit ng itsura mo. Wala lang. May problema lang sa kumpanya. Halika na. Huwag kang mag-alala. Maligayang kaarawan, Mr. Arthur. Salamat sa Diyos. Buti naman at okay kayong dalawa. Nang tumawag sila, takot na takot ako. Hailey, si Arthur ang hinahabol nila. Sa tingin ko, dahil ito sa birthday party. Sino ang may balak kay Arthur? Kapag nalaman ko kung sino, babasagin ko. Ang mga buto nila, isa-isa. Naku!
Nagagasgas yung mukha niya. Nasa loob si Cedric. Nag-e-entertain ng mga bisita. Mauna ka na sa loob. Ako na ang bahala kay Arthur para magamot yung mga sugat niya. Halika, Arthur. Gamutin na natin yan. Gagaling ka rin. Halika na. Ang red wine na ito ay napakalambot. Gaya ng inaasahan mula sa bagong vineyard na pinagsamahan namin sa Zerinth. Salamat, Mr. Simpson. Paumanhin po. Sige. Sierra? Bakit ka nasa lahat ng lugar? Dad. Mom, Henry? Siya si Sierra. Siya ang nagnakaw ng nobyo ko. Sa totoo lang, karaniwan lang ang itsura niya. Sino ang nagbigay sa'yo ng kapal ng muka para nakawin ang nobyo ni Naomi? Ano ang sinasabi mo? Tumigil ka sa pag-aarte. Sierra, isa ka lang kabit. Mrs. Simpson? Hindi ko kailanman gustong nakawin si Cedric mula sa'yo. Tumigil ka sa pag-aarte. Nakatira ka na nga sa kanya. Sure ako na sinusubukan mo siyang akitin. Ang mga Storme ay talagang pinahahalagahan. Ang isang babaeng magbebenta ng kahit ano para sa pera at isang anak sa labas. Hindi ba sila natatakot na pagtatawanan sila ng mga tao? Si Arthur ay isang anak sa labas? Ang babae na ito ay talagang mapagplano. Narinig kong hindi pumayag si Mr. Storm na pakasalan siya. Siguradong nakita na niya ang tunay niyang kulay. Makinig kayo. Ang kasunduang ito ay kay Naomi lamang. Walang makakaagaw nito. Heto ang 5 milyong piso. Kunin mo ito at umalis ka agad. Narito ang 5 milyon. Kunin mo ito at umalis ka agad. Tungkol sa anak mo, kapag nagpakasal na si Naomi kay Cedric, magiging mabuting ina siya. Kung ipapangako mong hindi ka na babalik sa Larkfield pagkatapos mong manganak, dadagdagan ko pa ng 1 milyon. $5 million lang? Huwag kang masyadong gahaman. Malaki na ang 5 million. Hindi mo kailanman makukuha ang ganito kalaki ng mag-isa. Kung ako ang pakakasalan ni Cedric, mas malaki pa ang makukuha ko kaysa dito. Dahil napakayaman mo. Subukan mong tabunan ako ng pera. Ikaw, Sabihin mo ang gusto mong halaga. Ang gusto ko ay ang halaga ng pamilyang Storme. ano ang sinabi mo? Ang yaman ng pamilya namin ay hindi kailanman makakapantay sa mga Storme. Sayang naman. Hindi ka humihingi ng pera. Niloloko mo lang ako. Binabati kita. Tama ang hula mo. Ikaw! Nanay. Kunin mo ang pera mo at umalis ka na. Ayoko sa pera ninyo. At saka, hindi ko naman gustong agawin si Cedric sa'yo. Matalas ang dila mo, ha? Huwag mo na akong sisihin. Mga gwardiya. Cedric, ngayon ang unang opisyal na pagpapakita ni Sierra. Bilang bahagi ng pamilya. Sigurado akong maraming tao ang magsasalita laban sa kanya. Makinig kang mabuti. Kapag lumabas tayo, manatili ka sa tabi niya. Kung masasaktan kahit kaunti si Sierra, pananagutan mo sa akin. Lola, huwag kang mag-alala. Kapag kasama niya ako, walang makakasakit sa kanya. Ginoong Storme, may masama. Binibining Brighton. Masyadong masakit ang mga sinabi ng mga Simpson. Nagkakagulo na sila. Tara na. Nakakagalit ito? Ano tanga? Silang saktan si Sierra? Akala mo ang galing-galing mo dahil may anak kang lalaki? Gusto mo siyang gamitin para makapag-asawa ng mayaman? Hindi ka karapat-dapat.
Kung hindi ka nanganak ng isang Stormy, hindi ka lilingunin ni Cedric. Ikaw ang nasa likod ng pagdukot kay Arthur? Anong pinagsasasabi mo? May ebidensya ka ba? Seryoso? Hindi ba mas mabuti pang manatili sa mental ward? Bakit kailangan mong maging sagabal dito? Ikaw din ang nasa likod nun? Ikaw, Binabalaan kita. Kung mahahawakan mo ang anak ko, lalabanan kita. Ma, ginigipit niya ako. Kailangan mong ipagtanggol ako. humingi ka ng tawad kay Naomi. Humihingi ng paumanhin? Bakit ako? Bakit ako? Walang modo talaga. Kaya naman pala dinroga mo si Cedric at umakyat sa kanyang kama. Talagang hindi nagtrabaho ng maayos ang nanay mo. Tumahimik ka. Huwag mong baboy ng nanay ko. Sumasagot ka? Ngayon, ako ang magtuturo sa'yo ng mga asal na hindi itinuro ng nanay mo. Pag-isipan mong mabuti, Mrs. Simpson. Siya pa rin ang ina ni Arthur. Ina? Wala siyang kwenta. Hindi naman tayo. Kakalabanin ng mga Stormy dahil sa kanya. Tumigil kayo. Sige. Sino ang nanampal sa kanya? Cedric, siya ang nagsimula. Napaka-agresibo niya. Lumapit lang ako para batiin siya tapos binuhusan niya ako ng alak. Cedric, hot couture itong damit ko. Cedric, inihiya ako ng babaeng ito sa publiko. Dapat kang magpaliwanag sa akin ngayon. Tama, sa estado natin, ano bang akala niya pwede siyang magwala sa harap natin? Sierra. Sabihin mo sa akin. Anong ginawa niya sa'yo? Cedric, ano pa bang magagawa ko? Gusto ko lang naman humingi siya ng paumanhin. Cedric, huwag mong kalimutan, anak ka ng asawa ko! At nobyo ni Naomi. Huwag mong sabihing kakalabanin mo kami para sa isang babaeng katulad niya. Tama, kung hindi siya hihingi ng tawad ngayon, hindi ito matatapos. Tama na! Sierra, sabihin mo sa akin. Kung hindi mo sasabihin, hindi kita mapagtatanggol. Ikaw, Tutulungan mo talaga ako? Cedric, dahil lang nanganak siya ng anak mo, kakampihan mo siya? Siyempre. Sierra, pasensya na. Huli na naman ako. Pangako, hindi na ito mauulit. Cedric, anong ginagawa mo? Sa Brighton Villa, sinabihan mo si Ryan na ipasok ako sa mental hospital. At ikaw rin ang nasa likod ng pagkakidnap kay Arthur. Ang ginawa ko ay mabait na nga. Nagsisinungaling siya. Naomi, ang lakas ng loob mo. Nagsisinungaling siya. Cedric, maniwala ka sa akin. Iniframe ako ni Sierra. Paano ko sasaktan si Arthur? Mommy, ang tawag niya sa akin. Cedric. Cedric, paano mo napaniwalaan ang kwento niya lang at hinatulan si Naomi? Nagsisinungaling lang siya kay Naomi. Eksakto. Gusto mo bang makipagdigma sa amin? Cedric, kapatid ko yan. Paano mo siya sinaktan nang walang matibay na ebidensya? Umalis ka! Bilisan mo! Umalis ka! Mr. Storm, pagkatanggap ng utos, Isinara namin ang Larkfield. at natagpuan sila sa paliparan, sinubukan nilang kidnapin si Ginong Arthur. Mr. Simpson, ayokong mamatay. Sagipin mo kami, pakiusap. Ginang Simpson, ayoko nang mamatay. Tulungan mo kami. Naomi, ano pa bang sasabihin mo? Huwag kang magsinungaling. Ni hindi ko nga kayo kilala. Paano mo kami ipagkakanulo? Ikaw ang umupa sa amin. Nasa phone ko ang record ng perang pinadala mo. Akala mo makakatakas ka?
Kung magsisinungaling ka ulit, papatayin kita. Cedric, naniniwala ka sa akin. Hindi ko talaga sinaktan si Arthur. At saka, ayos naman siya, di ba? Ayos siya dahil mabilis akong kumilos. Kung hindi, naibenta na siya sa Mireldan. Tumahimik ka! Ay, Cedric, ikaw. Gino at Ginang Simpson. Kompleto ang ebidensya. Wala na kayong magagawa. matulungan mo ako. Ayokong makulong. Dalhin siya at ang mga kidnapper sa pulisya. Tinukot mo ang anak ko. Pabubulukin kita sa kulungan. Ginang Simpson. Huwag mo siyang hawakan. Ginang Simpson. Cedric, sobra lang siyang nagmamahal sa'yo kaya nagkamali. Paano mo siya ipapakulong? Oh, Nagkamali? Pagpapapatay, pagkakamali lang yun. Ginang Simpson, hanggang kailan mo siya ipagtatanggol? siya lang ang anak kong babae. Kung dadalhin mo siya, isama mo na rin ako. Kung aalisin mo siya, isama mo na rin ako. Ginang Simpson, kumalma ka. Hindi ko kaya. Gusto mo ba talagang iwanan kaming walang labasan? Monica? Monica, kumalma ka, pakiusap. Pag-usapan natin ito ng maayos, okay? Paano ko to pag-uusapan? Ang party na ito ng mga Stormy ay para lang sirain ang engagement, di ba? 7 taon na si Naomi sa kanya. 7 taon na nasayang. Paano siya? Haharap sa ibang tao? Cedric, ang pagsasama ng ating mga pamilya ay perpektong pagkakasundo. Hindi mo lang basta pwedeng tapusin. Teka, humingi ka ng tawad kay Monica. Mananatili ang engagement. Ang anak ko ang aking hangganan. Okay lang ang negosyo. Pero, hindi ko siya pakakasalan. Ang engagement namin ay usapang bibig lang. Kahit wala si Sierra, hindi ko pakakasalan si Naomi. Magaling. Napakagaling. Simula ngayon, lahat ng pakikipagtulungan natin ay kanselado na. Hindi, Monica. Hindi mo to magagawa. Alam mo, mas malaki ang pinsalang ginagawa mo sa sarili mo kaysa sa amin. Paano kung ganito? Kalimutan na natin ang pagdukot ni Naomi. Kay Arthur. Pero, mananatili ang mga pakikipagtulungan. Ma. Tumahimik ka. Tapos na usapan. Sige. Basta pakawalan niyo si Naomi, pwede pa tayong magtulungan. Okay. Pero naagrabyado si Naomi ngayon. Kailangan mong humingi ng tawad kay Naomi ng nakaluhod. Kung hindi, lalabanan ko kayong mga Stormy hanggang kamatayan. Sinong lalaban sa amin hanggang kamatayan, ha? Ang yabang naman. Sino? Ang lalaban sa amin hanggang kamatayan, ha? Monica, ulitin mo. Ang sinabi mo. Ang harapan. Hailey, Ano? Ginang Stormy Senior sakto ang dating mo. Tingnan mo ang ginawa ng apo mo. Iniwan niya ang kanyang nobya. Para sa isang hindi kilalang babae at bata. Anong klaseng pag-iisip yan? Ang lohika ay para sa mga taong kayang kausapin. Hindi mo kailangan ng lohika. Kapag kausap mo ang isang taong nag-upa ng mga mamamatay tao, walang puso, at hindi na nga nang hinayang sa isang bata. Ma, tulungan mo ako. May mga bagay na parang hindi gaanong mahalaga. Hanggang sa, ilantad mo lahat. Cedric, sabihin mo sa kanila. Hindi ko pwedeng makipag-date sa isang babaeng nagdroga sa akin 6 na taon na ang nakalilipas para lang makapit sa pamilya ko. Hindi ako. Nagsisinungaling ka, Cedric. Hindi mo pwedeng basta akusahan ako dahil kay Sierra. Cedric, magsalita ka ng may ebidensya. Kung walang ebidensya, sinisiraan mo lang si Naomi. Cedric. Sobra-sobra. Na, yan. Cedric, huwag mong kalimutan. Nung nagkakaproblema ang pamilya mo, sino ang tumulong sa inyo? Kami, ang mga Simpson. Walang utang na loob. Wala ka bang konsensya? Monica,
Tapos ka na. Hindi namin. Makakalimutan ang utang na loob namin sa'yo. Sa lahat ng mga taon, ang mga tubong ibinigay namin sa'yo. At ang mga utang naming sinagot, ay matagal nang nagbayad sa utang na loob na yan ng maraming beses pa. Bukod pa riyan, iba yung usapang yun. Di yan dahilan para protektahan ang isang kriminal. Sa totoo lang, swerte lang talaga ng mga Simpson. Eksakto, talagang di niya kayang talunin si Ginang Stormy Sr. Monica, ang nagpasyang tumulong sa amin nun ay ang biyenan mo. Tapat at mabait siya. Naalala namin ang kabaitan niya. Cedric, hayaan mo na ang pagdukot ni Naomi. Kay Arthur. Palayain mo siya? Sierra, tumulong ang pamilyang Simpson sa amin noon. May utang na loob ako kay Arthur? Nang paumanhin sa bagay na ito. Pero, paano kung saktan ulit nila si Arthur? Di nila yan magagawa. Kung may susunod pa, di ko sila palalagpasin. Ginang Stormy Sr., malakas ang pamilya ninyo. Di namin kayang makipagtalo. Kung ganon, mula ni Kian, tapos na talaga ang relasyon ng ating mga pamilya. Umalis na tayo? Hailey. Monica. Sandali, Monica. Hailey, pasensya na. Lahat. Tagyan dahil sa akin. Ano ka ba? Anong sinasabi mo? Wala tong kinalaman sa'yo. Si Naomi lang ang nag-ani ng kanyang itinanim. Gusto ko lang na masaya kayong dalawa, mapalaki ng maayos si Arthur at mabuhay ng masaya ng magkasama. Sige, tapos na ang palabas. Umuwi na tayo. Naghihintay si Arthur sa atin. Tulog na ba si Arthur? Oo. Tulog na siya. Pero, yung takot kanina, hindi siya nakatulog ng maayos. Pasensya na. At nagdusa ka dahil sa akin. Kasalanan ko. Okay lang. Dadalhin kita sa isang lugar bukas. Isipin mo na lang na paumanhin ko yon. Sa? Malalaman mo bukas. Kasama ba si Lola at si Arthur? Tayo lang dalawa. Sige. Sige. Magandang gabi. Magandang gabi. Nanay, napakahiya ko. Pinagtatawanan na ako ng buong Larkfield ngayon. Tumigil ka sa pag-iyak. Hindi siya karapat-dapat para sa isang lalaking ganyan. Sobra na ang ginawa ng mga Stormies ngayon. Tatay, hindi natin pwedeng palampasin ito. Gusto kong pagbayarin sila. Lalo na si Sierra. Sus, tumigil ka sa pag-iyak, Naomi. Kumalma ka. Hindi naman malulutas ng pag-iyak ang problema. Paano ako makakapagkalma?
Wala ka na bang pakialam sa akin? Sino nagsabing wala akong pakialam sa'yo? Tingnan mo. May top-tier auction. Mamayang gabi sa Starfall Tower, samahan mo ako para makapagpahinga ang isip mo. At ipapakita ko rin sa kanila na ang kapatid ko ang top socialite ng Larkfield. Baka! Nandyan din si Sierra. Gagantihan ko siya para sa'yo. Sige. Sasama ako. Gusto kong malaman ng lahat sa Larkfield na hindi ako talo. Bakit nandito siya? Oo nga. Anong ginagawa niya rito? Sinira niya ang reputasyon ng mga socialite sa Larkfield. Henry, gusto ko yan. Bilhin mo para sa akin. Yun? Hindi naman ganun kahalaga. Ang panghuling item ngayong gabi ay ang Thorned Grace. Bibidan ko yun at ibibigay sa'yo, okay? Talaga? Oo. Ang ibig mong sabihin yung isa tanging kwintas sa buong mundo? Narinig ko na ito ay regalo sa kasal ni Princess Debbie. Tama. Henry, ang bait-bait mo sa akin. Sige. Okay. Huwag kang mag-alala sa mga taong yon. Hindi sila worth it. Sige. Bakit mo ako dinala rito? Hindi mo ba ito gusto? Hindi. Hindi yon ang ibig kong sabihin. Hindi lang ako sanay sa ganito. At mukhang mamahalin ng lahat. Okay lang. Pera na lang ang natitira sa pamilya ko. Ano? Diyos ko. Sierra, ano ba ang sinasabi mo? Gusto ko lang sanang bigyan ka ng regalo. Tingnan mo kung may nagustuhan ka. Hindi na kailangan. Wala akong kailangan. Sunod naman ay ang Starfall Tower's pinaka-inaabangang panghuling item sa subasta. Sunod na ang pinaka-inaasahang huling item sa Starfall Tower, ang pinaka-inaasahang huling item sa Starfall Tower. Thorned Grace? Totoo nga, Thorned Grace. Diyos ko, tingnan mo ang kinang. Ang ganda. Tunay na kayamanan. Sino kaya ang makakakuha nito ngayong gabi? Tahimik, pakiusap. Panimulang tawad ay $8 million. Ano? Ang mahal naman. 8 million? Oh, masyadong mataas ito. $8 million? Nakakaloka. Gusto mo ba? Kung gusto mo, bibili natin. Ano? Hindi. Ayoko talaga. At saka, mukhang napakabigat. Hindi ito magiging komportable. Wala bang magtataas ng kanilang paddle? Ang Thorned Grace kaya ang magiging unang item na hindi mabebenta ngayong gabi? Henry. $10 million. Wow! Itinaas ng ginong ito ng $2 million. 2 million? Tingnan mo. Hindi ba yan ang tagapagmana ng Simpson Corp? Swerte talaga si Miss Simpson. Sobrang spoilyado siya ng kanyang kuya. Henry, ang galing mo. Naomi? Swerte mo talaga. $10 million unang tawag. $10 million pangalawang tawag. May gusto pa bang magtawad? Mukhang ang Thorned Grace ay para kay G. Simpson. Ayos. $12 million. Si G. Storme ay nagtaya ng $12 million. 12 million? Tingnan mo, Henry. Nakikipagkompetensya sa akin ang putang iyang si Sierra. Tulungan mo akong maghiganti sa kanya. $15 million. Si G. Simpson ay nagtaya ng $15 million. $20 million. $23 million. $30 million. Hoy. Kahit mayaman ka, hindi mo basta-basta pwedeng aksayahin ang pera. Ayoko lang makita na masaya ang mga nambuli sa iyo. Gary,
Tigilan mo ang pagtaya. Grabe naman ito. Hindi pa ako nakakita ng ganyang pagtaas ng taya. Bulag ka ba? Iyon si G. Storme, ang pinakamayaman sa Larkfield. Sino ang maglalakas loob na makipagkompetensya sa kanya? Ang maliit na pamilya tulad ng mga Simpson ay walang paraan para makipagkompetensya. Henry, malinaw na ginagamit ni Sierra si Cedric para hiyain tayo. Hindi tayo pwedeng umurong. Kung hindi talagang magiging katawa-tawa tayo. Mga kasama, kahit sino ang tumaya ngayon, tataasan ko ito ng $1,000,000. Akin na. Ang kwintas na ito. Hoy, tumigil ka sa pagtataas. $31 milyong unang tawag. $31 milyong pangalawang tawag. $31 milyong pangatlong. Tingnan ninyo. Ano yon? Mga pulang parol bilang babala, bibigyan namin ng triple ang halaga ng taya. Si G. Storme ay tumataya gamit ang blankong cheque. Nagbibiding sa blankong cheque? Unang beses ko lang to nakita. Sinong nagbibiding sa blankong cheque? Talaga bang nagtatanong ka? Siyempre si G. Storme yon. Salamat sa pagbibiding sa blankong cheque, G. Storm. Pagbati natin si BB Brighton sa pagkapanalo sa panghuling item ngayong gabi. Talagang umangat na ang estado ni Sierra sa lipunan. Ang ginawa lang naman niya ay nanganak ng Storme. Dahil sa anak niya, bigla siyang umakyat sa tuktok. Naiinggit ako. Huwag mo nang gawin ito sa susunod. Hindi yan sulit para sa isang kwintas. Masaya ka ba? Ano? Ang ibig kong sabihin. Tingnan mo si Naomi. Nagngangalit siya. Masaya ka ba? Bitawan mo ako! Anak ka ng sino? Siya ang magiging tagapagmana ng pamilyang Storme. Oh, masaya ako. Kung gayon, lahat ay naging sulit. Mga kasama, kahit anong ibiding ni G. Simpson ngayong gabi, tataasan ko ito ng isang presyo at magbibiding ako ng blankong cheque para sa buong auction. Cedric, huwag kang magpaka-pushy. Sierra, ang ginagawa mo lang ay magnakaw ng mga bagay ng iba. 5 taon na ang nakalipas, ninakaw mo ang nobyo ko at ngayon ninanakaw mo ang kwintas ko. Ang galing-galing mong magnakaw. Magnakaw ka na lang hanggang sa mamatay ka. Puta! Tama na. Hindi nagnakaw sa'yo ang asawa ko. Ito lang naman, wala sa mga bagay na ninanasa mo. Ang talagang naging sa'yo. Mula ngayon. Sino mang maglakas loob na insultuhin ng asawa ko, ay magbabayad para rito. Ano ang problema? Kahit mayaman ka, hindi mo basta-basta pwedeng aksayahin ang pera, hindi sulit. Ang sarili mo ba ang sinasabi mo? O ang kwintas? Hindi ko alam. Hindi lang ako sanay. At hindi ako makapaniwala na may magtrato sa akin ng ganito kabuti. Parang panaginip lang ang $30 milyong na ito. Natatakot ako. Na mawawala lahat ito paggising ko. Hindi ito panaginip. Oh, mahal ito. Pero isa lang itong bagay na walang buhay. Bukod pa riyan, hindi naman talaga ito nagkakahalaga ng $30 milyong. Nagkakahalaga lang ito ng 30 milyon. Dahil gusto mo ito, ano? Sierra, minsan, nabulag ako ng aking pagiging mapanghusga at nagkamali ako ng marami. Ngayon, pag inisip ko, napagtanto ko kung gaano katawa-tawa ang mga pagkakamali ko sa nakalipas na 5 taon. Hindi ko alam kung gaano ka naghirap o kung gaano ka nagtiis. Kapag naisip ko yon, nasasaktan ang puso ko. Sanayin mo na. Sanayin mo ang lahat ng pinakamagagandang bagay. Dahil karapat-dapat ka. Isipin mo ito bilang aking huling paumanhin at aking pagmamahal sa'yo. Henry, hindi ko ito matatanggap. Hindi talaga. Bakit? Ano ba ang meron kay Sierra na wala ako? Sus. Bakit ka nandito?
Dapat sobrang proud ka ngayon. Tama, nasa likod mo na ngayon ang mga Storme. Henry, bantayan mo ang bibig ng kapatid mo. O huwag kang magalit kung makalimutan ko ang dating pagkakaibigan. Dating pagkakaibigan? Dating pagkakaibigan ang pinagsasabi mo? 7 taon kitang hinabol. Ibinigay ko sa'yo ang buong kabataan at nararamdaman ko. At siya? Ano pa ba ang magagawa niya kundi umakyat sa pakikipagtalik at magkaanak? Batch ka lang na umangat sa pakikipagtalik at bastard na tinalikuran ang sariling ama. Ha, muntik ko nang makalimutan. Ang nanay mo noon ay nakapag-asawa lang sa pamilyang Brighton dahil buntis siya sa'yo. Kung ano ang ina, siya rin ang anak. Kahihiyan ka lang. Ah! Huwag mong hamakin ang nanay ko. Sinampal mo ako, Henry. Sinampal niya ako. Henry, huling babala. Bantayan mo ang kapatid mo. Oh. Pag-isipan mong mabuti kung kakayanin ng pamilya mo ang galit ko. Tara na. Cedric Storm. Halika. Uwi na tayo. Tulog na ba si Arthur? Oh, tulog na siya. Pero sinabi lang sa akin ni Dr. Allen na lumalala ang kalagayan ni Arthur. Kanina pa, antok na antok siya, parang hindi siya magising. Nakakalungkot talaga. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos siya. Habang tumatagal ang paghihintay, lalo lang maghihirap si Arthur. Sana nga ay mas maga akong nagbuntis. Pero ang pag-aalala ay hindi makakatulong. Mukhang kailangan kong mas pagigihan ngayong gabi. Naghanap ako ng impormasyon. Parang ang posisyon na ito ay mas madaling makabuntis. Ginang Storme, gising na po ba kayo? Oo. Ginang Storme, oras na para inumin ang gamot ninyo para sa pagbubuntis. Nanay! Arthur. Ang late na to, hinahanap ka na pagkagising pa lang niya. Hailey. Sierra, huwag kang palaging nakakulong sa bahay. Luma na lahat ng damit mo. Panahon na para bumili ng bago. Hindi ka pa nakakapunta sa mall natin, di ba? Dalhin mo si Arthur doon para mamasyal. Ano? Sige, mag-ayos ka na. Cedric, dinala ni Sierra si Arthur sa mall natin. Samahan mo sila. Miss Brighton, papunta na si Mr. Storm. Pinapasamahan muna kayo. Kayo ang pinakaparangal na bisita namin dito. Mamasyal kayong mabuti. Miss Brighton, halika po. Narating na raw yung gusto kong damit. Pakuha nyo nga para masubukan ng anak ko. Paumanhin, huli na po kayo. May ibang customer nang nagsuot nung damit. Ganun ba? Hindi na lang. Tara na. Nanay, ang ganda-ganda mo. Ma, si Sierra yun. Ninakawan na naman ako. Sierra, hubarin mo agad yung damit na yan. Arthur, alis na tayo. Bakit ka aalis? Nakokonsensya ka? Binili ko ang bestidang ito para kay Naomi. Bakit ikaw ang suot-suot nito? Excuse me, nag-pre-order ba nito si Mrs. Simpson? Talagang hindi po, Miss Brighton. Kung pre-order ito, paano ko kayo papasuotin? Mrs. Simpson, napakasikat po talaga ng bestidang ito. Unang dumating, unang nakakuha. Unang dumating, unang nakakuha. Huwag mo akong bulahin. Sierra, ang galing mo talaga, ha? Nagmamalaki ka dito gamit ang pera ng pamilya Storme. Una, ninakaw mo si Cedric, ngayon naman, ang bestida ko ang gusto mong agawin. Ako ba talaga ang pinupuntirya mo? Masamang babae. Huwag mong babuyin ang nanay ko.
Umalis ka, walang utang na loob. Talaga nga palang anak mo siya, kasing kawawa mo siya. Binabalaan kita, huwag mong maliitin ang tapang ng isang ina. Ikaw, Mrs. Simpson, gusto mo ang bestidang ito, di ba? Sige. Iyon na. Yun na, para bang sa'yo ito? tama ka, Sierra. Akala mo ba ang nararapat lang kay Naomi ay ang mga ayaw mo na? Iyon tayo mo na. Sige, akin na ito. Arthur, alis na tayo. Hubarin mo yan, tigilan mo yan, ngayon din. Tanggalin mo. Bitawan mo ang nanay ko. Arthur! Arthur, okay ka lang? Okay lang ako. Ginang Simpson, si Ginang Brighton ay aming pinarangalang bisita. Huwag mo siyang pahirapan. Pinarangalang bisita siya? Ang puta na umakyat sa pamamagitan ng pagtulog. Ay talagang iniisip na ang pagdikit kay Cedric ay maaaring gawin siyang reyna? Anong biro? Eksakto. Sa tingin mo ang kasal sa mataas na lipunan ay parang serye sa TV? Gusto mong tulungan ka ng iyong anak na umangat? Magpangarap ka. Ang iyong mga ninuno ay may mahirap na buhay din. Sinasabi mong hindi ako karapat-dapat, pero sa tingin ko, kayo ang tunay na mahihirap. Ang relasyon ko kay Cedric ay wala sa inyong pakialam. Matalas ang dila, ha? Gaya ng inaasahan mula sa isang talunan. Nanay. Arthur? Arthur, bakit ka dumudugo? Arthur! Doktor! Kailangan ko ng doktor! Arthur! Ano ang nangyayari dito? Arthur. Cedric, hindi yun ang ibig mong... Arthur, gising na! Arthur! Nasa matinding pagkabigla siya. Okay lang, may gamot ako. Nanay, ano ang gagawin natin? Magiging okay siya, di ba? Nanay, okay lang ako. Nag-overreact ka. Okay lang siya, baka nagkukunwari lang siya. Nanay, umalis na tayo. Ano ang sinabi mo? Ikaw, tatakas ka? Anong karapatan mong itulak siya? Sierra, anong karapatan mong sampalin ako? Naomi, binabalaan kita. Kung may mangyari man sa anak ko, pananagutan mo yan. Cedric, isang hindi pagkakaunawaan lang ito. Baka pa si Naomi nakagawa siya sa bugso ng damdamin. Mrs. Simpson, nawawala na ba sa isip mo? Dalin silang lahat. Huwag ninyo silang payagang makipag-ugnayan sa kahit sino. Gusto kong malaman nila ang mangyayari kapag ginulo nila ang pamilya ko. Arthur! Restricted area ito. Dito ka lang maghintay. Three. Dok, kumusta na siya? May leukemia na siya. Ang malakas na external shock ngayon ay nag-trigger ng acute failure. Ang kalagayan niya ay lubhang mapanganib. Hindi. Paano nangyari ito? Doc, gamitin ang pinakamahusay na gamot at kagamitan. Kahit magkano ang gastos, gusto ko lang mabuhay ang anak ko. Basta mabuhay siya, magdodonate ako ng 10 bagong research building sa ospital. Oo. Mrs. Storm, huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Ay naku, Cedric. Okay ba si Arthur? Cedric, alam mo, pagkatapos ng lahat ito ay isang... Pwede bang pakawalan muna sina Naomi at Monica? Pakawalan sila? Oo. Talagang magbabayad kami sa inyo. Oo, huwag kang mag-alala. Kapag nakabalik na si Naomi, sisiguraduhin kong mapapagalitan ko siya. Ipaalam sa lahat. Ang Storm Corp ay maglulunsad ng isang full-scale na atake sa Simpson Corp. Opo, sir. Ano, ikaw? Makinig ka. Sa bawat minutong walang malay ang anak ko, bababa ang halaga ng stock ng Simpson Corp ng $10 million. Ha? Ano? Kung hindi siya magigising ngayong araw, pababagsakin ko ang mga Simpson at isasama ko kayo sa kanya. Tay.
Tay! Tay! Tay. Doktor, bilisan mo. Kailangan niya ng tulong. Iligtas mo siya, doktor. Tay. Doktor, bilisan mo. G-Storme. Mabilis na lumalala ang leukemia ni Arthur. Kailangan ng permiso. Nangangamba ako na hindi na siya magtatagal. Doktor, wala na ba tayong magagawa? Kailangan ng permiso. Giangio Brighton. Ang tanging paraan para lubusan itong magamot kailangan ng permiso ay ang umasa sa paglipat ng selula ng dugo. Pero, nangangamba akong baka huli na ang lahat. Kailangan ng permiso. Doktor, maaari ka nang magpatuloy sa iyong trabaho. Kasalanan ko. Kung hindi ko sinama si Arthur sa mall, hindi sana ito nangyari. Hindi mo kasalanan. Hindi. Kasalanan ito ni Naomi. Nanay. 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 Anak. Arthur. Anak, gising ka na. May nararamdaman ka bang sakit? Pwede bang lumabas ka muna sandali? Anak, anong problema? Sandali lang. Sandali lang. Gusto kong mag-usap ng lalaki sa lalaki kay Tay. Anak, anong gusto mong sabihin sa tatay mo? Tatay, lumapit ka ng kaunti. Sige, nakikinig ako. Kung mag-red ang numbers ko at hindi na ako magising ng matagal, Huwag mong sabihin yon. Gagaling ka rin. hayaan mong tapusin ko. Tatay, mahirap na mahirap si Mama. Palagi siyang umiyak ng palihim. Kaya, kahit wala na ako rito sa tabi ninyo, kailangan mong manatili sa tabi niya. Huwag mo siyang bulihin. Huwag mo siyang paiyakin. Kailangan mong pumalit sa kin at alagaan mo siyang mabuti, ha? Siyempre naman. Ito ang panglalaking pangako natin. Pinky promise. Sige. Ipinapangako ko sa'yo. Pangako sa Pinky. Pangako sa Pinky. Pangako sa Pinky. Sumpa ko. Sumpa ko. At mamatay man ako. At mamatay man ako. Tusok ang karayom. Tusok ang karayom. Sa mata ko. Sa mata ko. Arthur, talagang magiging mabuti ako sa nanay mo. Ipagtatanggol ko siya. At hindi ko hahayaang magdusa siya. Kailangan mong ipangako sa akin. Kailangan mong talagang lumaban para mabuhay. Gets mo? Huwag kang umiyak, Dad. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Bakit? Bakit ginawa ito sa akin ng langit? Anak ko, saan mo siya dinala? Sierra. Ang ama ng bata. Ay ang pinakamayaman sa Larkfield, si Cedric Storm. Sabi nila, hindi ka karapat-dapat maging ina. Ma, paano mo nalaman na ako ang nanay mo? nanaginip ako kagabi. Kamukha mo ang nanay ko sa panaginip na yon.
Ma, hindi kita hahayaang umalis. Ayokong maging isang batang walang ina. Sige. Hindi kita iiwan. Tanggalin mo yan. Tanggalin mo na ngayon. Tigilan mo. Bitawan mo ang nanay ko! Bitawan mo! Bitawan mo ang nanay ko! Arthur! Arthur. Narito ako para makasama ka. Sierra. Sierra, kumusta ang pakiramdam mo? May nararamdaman ka bang sakit? Hailey? Cedric? Cedric? Nananaginip ba ako? Nasaan si Arthur? Kumusta siya? Ingat. Sierra. Huwag kang magpanik. Makinig ka sa akin. Matagal kang nawalan ng malay. Kumpleto ang examination ng doktor. Sierra, mahal ko. Buntis ka. Buntis. Buntis ka. Salamat sa Diyos. Magiging maayos si Arthur. Ano? Ayon sa doktor, 3 buwan mo ng buntis. Oh, 3 buwan? Talaga? Talagang-talaga. Tumating ang ating sanggol upang iligtas ang kanyang kuya. Ang ganda nito. Napakaganda talaga nito. Magiging maayos si Arthur. Mr. Storm, himala ito. Nagising si Arthur at mas maganda na ang kanyang kalagayan kaysa dati. Nagsasabi pa nga siyang nagugutom siya. Oh, Diyos ko. talagang pinagpala tayo. Oh. Kay gandang balita, 2 masayang pangyayari ng sabay. Bilisan mo, dalhin mo ako doon. Dalhin mo ako kay Arthur. Hailey, Lola. Hailey. Lola, dahan-dahan lang. Ayos lang ako, ayos lang. Sobrang saya ko lang. Cedric. Kasama ko si Arthur. Huwag kang aalis kahit saan. Dito ka lang at alagaan mo si Sierra. Siya ang tagapagligtas ng buhay ng pamilya natin. Alagaan mo siya ng mabuti hanggang sa pinakamaliit na detalye. Naintindihan mo? Naintindihan ko, Lola. Umalis ka na ngayon. Sierra, sige, utusan mo ang batang to. Kapag nagreklamo siya, babalik ako para asikasuhin siya. Okay? Tara na. Tatlong buwan na pala. Hindi ako makapaniwalang hindi ko man lang napansin. Oo, tamang-tama ang pagdating ng malit na to. Sila ang swerte natin. Masyadong maalalahanin si Arthur. Masakit makita siyang ganun. Oo. Nang mangako siya sa akin sa hinliliit, seryoso siyang nagpakuha sa akin na protektahan ka. Pero siya ang pinakanangangailangan ng proteksyon. Pero ipinipilit niya na maging isang maliit na lalaki. Oo. Narinig ko siya. Sinabi niya sa'yo na maging mabuti ka sa akin. Protektahan mo ako, huwag mo akong apihin at huwag mo akong paiyakin. Nangako ako sa kanya. Ito ay pangako mula lalaki sa pagitan namin. Sierra, anong gusto mong gawin? Naomi, huwag kang matakot.
Cedric, patayin mo na lang ako kung kaya mo. Pero sa tingin ko, hindi mo magagawa. Tinatakot mo lang kami. Cedric, nakalimutan mo na ba? Nung nagkakagipitan ng pamilya mo, sino ang tumulong sa'yo? Ako yon. Walang utang na loob. Huwag mong subukang hawakan ako ngayon. Sierra, illegal ito. Pakawalan mo ang nanay ko. Illegal? Naomi? Ngayon ka natatakot? Nang magpadala ka ng mga tao para kidnapin si Arthur at subukang ipagbili siya sa Mireldan, alam mo bang illegal yon? Nang halos mawala ng malay si Arthur para lang mapahiya ako sa mall, alam mo bang illegal yon? Narito kayo ngayon dahil lang sa sarili ninyong ginawa. Sierra, kasalanan ko lahat ito. Sa akin ka lumaban. Huwag mong galawin si Naomi. Tama, patayin mo ang nanay ko kung gusto mo. Kung gusto mo, patayin mo ang nanay ko. Pwede siyang mamatay para sa akin. Matanda na siya. Matagal na siyang nabuhay. Tama ba, Mama? Siya ang nagpagawa sa akin. Siya ang nag-utos sa akin na gawin ang mga iyon. Totoo, bata pa ako. Hindi ako pwedeng mamatay. Sierra, nakikiusap ako sa iyo. Pakawalan mo ako, Sierra. Huwag mo siyang saktan! Nakakadisgusto ka. Huwag mo siyang saktan. Cedric, nakikiusap ako sa iyo. Kasalanan ko ang lahat. Hindi ko siya pinalaki ng maayos. Miss Brighton, kung gusto mong pumatay ng tao, harapin mo ako. Pakawalan mo siya. Mrs. Simpson, hanggang ngayon, pinagtatanggol mo pa rin siya. Alam mo ba na ang pagiging sobrang lambot mo ang dahilan kung bakit siya naging ganyan? Sierra, nanay ka rin. Dapat mong maintindihan. Bahagi siya ng laman ko. Ang tanging anak kong babae. Kasalanan ng nanay ko ang lahat. Sobrang pinalaki niya ako mula nung bata pa ako. Itinuro niya sa akin na kapag may gusto ako, dapat kong ipaglaban ito. O kahit nakawin. Siya ang nagsabi sa akin na painumin ka. Totoo, siya ang nagturo sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya ang nasa likod ng lahat. Pakawalan ninyo kami. Pakawalan mo ako. Naomi, tumahimik ka! Naomi, tumahimik ka. Sinabi ko sa'yo, papakita ko sa inyong lahat ang mangyayari kapag ginulo ninyo ang pamilya ko. Ngayon, isa lang sa inyo ang lalabas ng buhay. Piliin mo ang sarili mo. Cedric, ilang dekada nang magkaibigan ang ating mga pamilya. Naomi, gusto mo akong patayin? Nanay, ayoko talagang mamatay. Iligtas mo ako, pakiusap. Pinakamamahal mo ako, 'di ba? Ayaw mong mamatay ako, 'di ba? Paano ako nakapag-anak ng isang halimaw na katulad mo? Cedric, pakawalan mo siya.
Cedric, nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, pakawalan mo ako. Miss Brighton, hihingi ako ng tawad sa'yo. Hihingi ako ng tawad. Pakiusap, pakawalan mo na lang ako. Tawagan ng pulis. Idemanda siya sa pagtatangkang pagpatay. Opo, sir. Sinabi kong pakakawalan kita. Hindi kita papatayin. Ang batas ang huhusga sa'yo. Maglilingkod ka Hindi. sa natitirang buhay mo sa bilangguan. Tapos na ito. Umuwi na tayo. Cedric! Cedric, huwag mong gawin ito. Pakiusap, Cedric. Cedric! Ginang Storme, ako na. Ayos lang. Ginang Storme, tulungan ko kayong pumasok para makapagpahinga. Talaga okay lang. Tara na. Ginang Storme, mabigat ito, ako na. Ginang Storme, tulungan ko kayong pumasok para makapagpahinga. Talaga, okay lang. Tara na, halika na. Nako, anak ko, hindi ka dapat gumagawa ng gawaing bahay. Malapit na ang due date mo. Huwag kang mapagod. Hailey, sabi ng doktor, kailangan kong gumalaw ng mas madalas bago ang due date. Mag-shopping ka na lang. Cedric? Sige, mag-ayos ka ng sasakyan at mga bodyguard. Dalhin mo si Sierra sa Aurora Plaza. Bilhan mo siya ng kahit anong gusto niya. Ang manugang kong babae at ang apo kong babae dapat ay mayroon ng pinakamaganda sa lahat. Tama si Lola. Mas maganda ang ganitong ehersisyo. Yehey! Magsha-shopping tayo! Ang galing. Anong nangyari? Hindi ko kaya, are. Paparating na siya. Ano, seryoso? Bilis, tawagan ang ospital! Ihanda agad ang home medical team. Handa na ang delivery room. Bilis, bilis! Opo. Sige. Nakuha ako. Kakapit kang maute.